everyone! Welcome back to my channel. If you are new here, by the way, I'm Mommy Kay. So for today's video, gusto ko lang i-share yung 18 months update ni Sian. But before we start, gusto ko lang sabihin na advance Merry Christmas everyone! Yes, naka-red headband ako. Nakakamiss ang Christmas sa Pinas. Dito parang wala lang. So anyway, tulog si Sian, kaya walang makulit. Sana di magising sa ingay ko. For today's video is Sian 18 months update. But, again mommies, gusto ko lang sabihin na wag po nating i-compare yung mga baby natin sa ibang baby po or sa baby ko. Kasi po, magkaiba po sila ng phase of development. Kung nag-worry kayo about sa baby nyo, pwede naman pong i-consult nyo sa kanyang pediatrician. So, yun lang po. Sian, yung physical development niya, as usual, super active si Sian. Laging pumupunta sa hagdanan. Nakakaakyat na rin siya dun sa 3rd floor, sa may terrace namin. Nakakaakyat na siya dun. So, ang gusto niyang akyatin lagi yung hagdanan namin. Saka yung table, gusto niya laging umakyat. Kaya ngayon, yung harang dati sa hagdanan, ganyan, ngayon level up na. Yung level up na, ganyan na yung mga harang ngayon sa hagdanan namin. Dati, yung mga upuan sa table, nakalagay lang siya sa gitna. Ngayon, hindi na. Yung mga upuan, nakapatong na siya. Ayan o, nakapatong na siya. Kasi, lagi niyang inaakyat. Napagod na ako sa kakasunod niya. Maya paglingin ko, ayun na. Nakaakyat na dun sa taas ng table. Yun, level up na rin yung mga harang at saka upuan. Nagawa ko kay Sian para ma-develop yung physical activities niya or motor skills. Every time na bababa kami or aakyat sa taas, hinahayaan ko lang siyang umakyat sa hagdanan. Pero hahawakan ko lang yung kamay niya. Ayan o. Para masanay siya at saka para ma-develop pa yung motor skills niya. Dating naman sa talking communication ni Sian, he can speak a few words but still not clear. Yung lagi pa rin naririnig ko sa kanya, mama, mama, papa, pa. Saka may mga words siyang nasasabi, pero di mo pa siya maintindihan. Ganun pa rin. May gusto siya, hinihila niya yung kamay mo. Ayan. Tapos dinadala ka niya doon sa milk, nihila niya. Ayan. Hihilain na lang yung kamay mo. Papunta kung saan yung nakalagay yung milk Kita siyang niya. mga bata na naglalaro. Parang gusto niyang sumali. Tapos, like sa mall, di ba maraming mga bata. Parang gusto niyang makikipaglaro. Pagdating naman sa emotional feelings ni Sian, grabe yung tantrums niya. Iyak ng iyak. Di mo alam kung gutom, gusto ng dede, or anong masakit. Basta iyak lang siya ng iyak. Pag nagtatantrum siyang ginagawa ko, lumalabas kami ng bahay. Iniikot-ikot ko siya doon sa stroller, doon lang sa labas. Ikot-ikot lang kami doon hanggang sa mawala yung tantrums niya. Pagdating naman sa mga tao, pag di niya kilala, ayaw niya, takot siya. Ayaw niyang lumapit. Nangingilala siya. Pag kilala niya yung tao, hinahawakan niya yung kamay, nilalapitan niya. He show interest sa mga animals like sa cat, yung naligaw yung pusa sa bahay namin. Ako, gustong-gusto ni Sian, sundan niya ng sundan. Kaso lang nagagalit yung pusa kasi nga ayaw naman niyang tantanan. Gusto niyang hawak-hawakan. Pinapapalayo ko sa kanya yung pusa kasi baka mamaya ganyanin siya ng pusa. Diba? He really enjoy books, stories, and song. Gustong-gusto niya. Kukunin niya yung storybook, tapos
dalhin niya sa'yo. Tapos 'pag ayaw mong pansinin, gaganyan yung ano, gaganyan niya sa mukha mo yung storybook kahit madilim na, gusto niya magpabasa. Tapos maya-maya aayaw din naman siya, yun. Pero ang hilig niya sa books, gusto niya basahan siya lagi ng mga stories, tsaka yung mga kanta, siguro sa kakapanood niya rin ng TV. Alam niya na rin mag-turn the page, yun. So, pagdating naman sa pacifier niya, siya na yung kusang umayaw sa pacifier niya. Kasi nga, ayan o, kita ko lang. Kaya, kusa na siyang umayaw. Kasi nga, minangat-ngat niya na yung pacifier niya. At saka, ayan o. Ayan. Ingat-ngat niya. Malapit na maputol. Ito din. Lahat ng to. Putol na siya. Pacifier niya, kusa na siyang umayaw. Pero, ang napansin ko sa kanya ngayon, nung wala ng pacifier, pag sa gabi, pag matulog, lagi siyang gising ng gising. Patimpla ng gatas, hingi ng gatas. Kasi siguro wala na siyang, wala na kasing pacifier eh. Dati yung nagpacifier pa siya, yung inom niya ng gatas is morning na. Hindi na siya nagpapatimpla ng. Pag nagising siya, gusto niya milk. Tapos hindi naman niya inuubos, tapos tulog siya ulit. Pag nagising naman, milk again. Kaya yun, napansin ko nung wala ng pacifier. Pagdating naman sa food, still the same. Picky eater pa rin si Sian. Laging namimili ng pagkain. Kaya yung gustong-gusto lang niya lagi ngayon yung chicken nuggets. Lagi ko pa rin siyang tinatry ng mga new food. Ini-introduce ko yung mga new food. Pero, ganun din, ayaw niya. Pero, sige pa rin. Baka, kasi nga, di ba, paiba-iba yung mood ng lasa ng pagkain na gusto nila. Pero ngayon, kumakain na siyang mag-isa. Nilalagay ko na lang yung pagkain niya sa harap niya. Tapos siya na yung kumakain. Tapos pagdating naman sa pag-inom niya, yan, nilalagay ko na sa cup yung tubig niya. Tsaka siya na rin ang umiinom. Kaso nga lang, nilalaruan niya yung tubig. Gusto niya yung, nilalagay niya yung kamay niya dun sa cup. Sa vitamins, yun, lagi talaga yung vitamins niya. Para masustain yung nutrients na kailangan niya na hindi niya nakakain. Kasi nga, di ba, picky eater.
Yan lang muna yung update ni Sian. See you on my next vlog. Thank you for watching. Bye!